Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS Director Renato Solidum nagsagawa ng inspeksyon sa Leyte matapos ang magnitude 6.5 na lindol. Samantala po sa Ormoc City, muling niyanig ng magnitude 5.4 na lindol. May ulat si Jervis Manahan live. Yes, Jervis, kamusta na dyan? Yes, Angelique, nagsasagawa ngayon ng isang cabinet meeting dito sa Ormoc City, Leyte at kasama sa mga nandito si Presidential Spokesperson Ernesto Abella. Nandito din ang ilang mga kalihim at kinatawan ng ilang ahensya ng pamahalaan gaya ni DSWD Secretary, DPWH Secretary Mark Villar, National Defense Secretary Delphine Lorenzana at iba pa mga opisyal ng Leyte. Layo nila na pag-usapan yung disaster response sa ating mga kababayan na apektado pa rin ng lindol. Samantala, kanina ay muling binisita ng PHIVOLCS yung fault line na nagdulot ng paggalaw at pinsala sa mga bahay. Narito ang report. Sa aerial footage na ito, makikita ang dinaanan ng fault sa Leyte na gumalaw kaya nagkaroon ng magnitude 6.5 na lindol. May mga bahay, kalsada, multi-purpose hall at basketball court na nakatayo sa taas ng fault line. Bagay na napakadelikado lalo na kapag yumanig ang lupa. Kanina mismong si PHIVOLCS Director Renato Solidum ang nag-inspeksyon. Sa kanyang walk the fault, ipinakita niya sa amin ang matinding epekto ng paggalaw ng fault na nagdulot din ng matinding pinsala. Nakipag-usap din siya sa mga residente ng Barangay Tungonan na dinaanan na mismo ng fault. Maraming hindi makatayo, no? Oo po, sir. Gaano katagal yung paglinog? Siguro, sir. Ilang segundo? Mga segundo lang, yung mga 5 seconds? 10 seconds? Yun mga 10 seconds siguro. 10 seconds. Kwento ng mga residente, hindi na sila makatayo ng yumanig ang lindol. Indikasyon daw na umabot ito ng intensity 8. Magkaiba ang magnitude sa intensity dahil sinusukat ng magnitude ang mismong lakas ng lindol habang sinusukat naman ng intensity ang epekto nito sa paligid. Kaya naman bagamat magnitude 6.5 ang lindol noong July 6, iba-iba ang intensity nito depende sa lugar kung saan ito naramdaman. Sa mismong sentro ng lindol, ang mga bahay na maganda ang pagkakagawa, hindi naman nawasak. Pero ang mga bahay na nakatayo sa mismong fault line, halos mag-collapse na. Ang bahay na ito ay nakatayo sa taas mismo ng fault line kaya naman nagtamo ito ng napakalaking pinsala. Sabi ng PHIVOLCS, dapat nang permanenteng ilikas ang mga tao dito at huwag nang magtayo pa ng mga bagong bahay. Nakatira sa bahay na yan si Evelina, na laking pasalamat na wala siya sa bahay ng lumindol. Pagbalik ko dito, yung bahay ko ganyan na. Tapos natulala na lang ako nakatingin sa bahay ko. Umuwi nga ako kaagad, sabi ko, okay, ang TV ko, ano na kaya nangyari ngayon? Pagdating ko sa bahay, pagtingin ko, ganyan na. Parang nasyak ako. 1992 pa daw siya nagsimulang tumira dito at madalas na daw talagang lumindol noon pa man. Pero ngayon pa lamang daw nawasak ang kanyang bahay. Mag-isa lamang namumuhay si Evelina kaya panawagan niya ngayon, tulungan sana siyang humanap ng matitirhan. Nananawagan ako ni President Duterte kung pwede, kasi yung bahay hindi na pwede mabalikan, di ba? Mahingi sana kami ng relocation site kasi hindi naman pwede balikan yan. Hindi lamang fault line ang panganib sa Barangay Tungonan. Nasa bundok kasi ito at prone din sa landslide. Isang recommendation na binigay namin ay dapat walang bahay o gusali mismo sa taas ng fault. Now, bakit natin kailangan gawin? Kasi pwede namang magkaroon pa ng mga paglindol na pwedeng hindi manggaling dito, pwedeng manggaling dito sa mga susunod na panahon. May application ng PHIVOLCS na Fault Finder at makikita dito ang isang mapa ng mga fault sa bansa. Pwede ding i-check dito ang pinakamalapit na fault sa iyong lokasyon. Dapat din daw tiyakin na earthquake resistant ang mga bahay na ipapatayo, sumunod sa building code at di gumamit ng mga substandard na materyales. Angelique, kaninang 9:41 ng umaga ay nakaranas tayo dito ng isang malakas na aftershock na ayon sa PHIVOLCS ay nasa magnitude 5.4 at intensity 5. Ito na nga yung isa sa pinakamalakas na aftershock na ating naranasan simula nang dumating tayo dito noong Biyernes. Nakita natin yung mga empleyado ng Ormoc City Hall na lumalabas mula dito sa kanilang gusali at hindi bababa sa 2 estudyante ang nawalan ng malay dahil sa hilo. Sabi naman ng PHIVOLCS ay normal ang mga ganitong aftershocks lalo na malakas yung naging lindol nung nakaraang linggo. Kaya naman dapat pa rin natandaan ang duck, cover, and hold. Yan muna ang latest mula dito sa Ormoc City. Balik muna sa iyo, Angelique. Maraming salamat sa iyo, Jervis.